Sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong pag-ibig number online. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At hanapin at i-click nyo na lang po itong virtual pag-ibig account under ng pag-ibigfundservices.com. And then may makikita tayong data privacy. So i-click lang natin itong box katabi ng I have read about the data privacy statement para ma-checkan. At pagkatapos i-click natin itong proceed. At mapupunta tayo dito at dahil sa meron na tayong pag-ibig number at gusto lang nating i-register ito online, so i-click lang natin itong create account. And then may makikita tayong ganito, i-click lang natin itong continue. At pagkatapos dito may makikita po kayong option kung ano yung gagamitin ninyo sa pag-register ng inyong pag-ibig number online. So kung meron kayong pag-ibig loyalty card, pwede nyo gamitin ito para makapag-register kayo ng inyong pag-ibig number online. Pero kung wala naman at kayo ay isang OFW, pwede nyo gamitin itong account creation for OFW. Pero kung wala kayong pag-ibig loyalty card at hindi din kayo OFW, ito yung gagamitin ninyo. Create and activate your account online. So ito yung pipiliin ninyo. So kayo na bahala dyan kung ano yung gagamitin ninyo sa pag-register. And then may makikita kayong ganito. So bago na kayo mag-proceed, dapat meron na kayong nakahanda ng mga sumusunod na ito. So una, yung pag-ibig number. Yes po, dapat meron na kayong pag-ibig number. And by the way guys, kung wala pa kayong pag-ibig number at gusto niyo palang kumuha, may video na po akong ginawa kung paano kumuha ng pag-ibig number ngayong 2025. So dapat meron na kayong kopya ng inyong pag-ibig number. Pangalawa, dapat meron kayong active na mobile number, yung nakaka-receive ng text. Pangatlo, active email address. So make sure active yung email address niyo at nabubuksan ninyo ito kasi mag-send po sila ng email doon. At sunod ay dalawang valid identification cards or valid IDs. So dalawang valid IDs yung kailangan ninyong dalhin. So basahin nyo na lang po kung ano yung mga valid IDs na meron kayo na nandito sa listahan nila. So take note po, dalawang valid IDs or documents na nandito sa listahan nila. So kayo nang bahalang maghanap dyan kung ano yung meron kayo. At sunod, dapat meron kayong selfie photo na hawak ninyo yung dalawang IDs na ginamit ninyo. Take note guys, kung passport yung gagamitin ninyo, yun lang ang ipapasa ninyo. Pero kung ibang IDs na nasa listahan nila, kailangan talaga dalawang IDs yung ipapasa ninyo. So kung passport, isang passport lang yung hahawakan ninyo. Kung valid IDs yung ginamit ninyo, so dapat dalawang valid IDs yung hawak ninyo sa selfie photo. And take note guys, dapat klaro yung mukha ninyo at klaro din yung ID na hawak ninyo sa pag-take ninyo ng picture. At kung nakahanda na lahat ng mga requirements na kinakailangan para sa pag-register, i-click nyo na po itong Next. And then may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po itong Proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa Virtual Pag-ibig Account Creation. So unahin na natin dito sa paglalagay ng pag-ibig number. So make sure tama yung pag-ibig number na ilalagay ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng member's last name, first name at middle name. So make sure tama yung pagkakalagay ninyo at hindi po nagkakabaliktad yung last name, first name at middle name para hindi po kayo magkakaproblema. At kung wala kayong middle name guys, i-click nyo na lang po itong no middle name. Pero kung meron kayong middle name, kompleto yung pangalan ninyo, huwag nyo na pong galawin ito. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. Pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo din po yung mobile number ninyo. So make sure active at nabubuksan po yung mobile number na gagamitin ninyo kasi magsasend po sila ng OTP doon. At kung okay na at na-double check nyo na lahat at tama naman, i-click nyo na po itong proceed. At pagkatapos may makikita kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. At kung tama naman yung cellphone number, i-click nyo na po itong OK. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng OTP. So may marireceive po kayong text na kagaya nito guys. So nandito po yung OTP ninyo. So yung OTP na nandito, ilagay nyo na lang po dito. At kung okay na, i-click nyo na po itong proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa member information. So kung nakikita ninyo, nandito na yung pag-ibig number ninyo at yung member's name.
At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. So dito ilagay nyo po yung email address ninyo at confirm email address. So make sure po yung email address na ilalagay ninyo active at nakaka-receive ng email at syempre dapat nabubuksan ninyo kasi magsasend sila ng email doon. So dapat magkatulad yung email address at confirmed email address na ilalagay ninyo kasi kung may mali dyan, ganito po yung makikita ninyo, not match. At kung okay na at ganito yung makikita ninyo, match na, so punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng security questions. So dito kailangan yung pumili ng mga tanong at kailangan ninyong ilagay yung sagot. So pwedeng tamang sagot or hindi tamang sagot guys. Sa mga nagtatanong kung para saan ito, so pwede nyo pong magamit ito if ever hindi nyo mabuksan yung Pag-ibig account online ninyo or nakalimutan nyo yung password, pwede nyo pong gamitin yung mga sagot sa mga tanong ng security questions na ginamit ninyo. So i-click nyo po itong select security questions. So nandito yung mga tanong na pwede nyong pagpilian. So pwedeng tamang sagot guys or hindi tamang sagot yung ilalagay ninyo. Basta natatandaan nyo po. So bali tatlong tanong yung pipiliin ninyo dito. So bali tatlong sagot din yung ilalagay ninyo. So pwedeng parihang sagot sa magkaibang tanong yung ilalagay ninyo or tamang sagot yung ilalagay ninyo. Nasa sa inyo na po yan basta matatandaan ninyo yung sagot na ilalagay ninyo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa verification. So dito guys sa place of birth, kung outside of the Philippines kayo pinanganak, i-click nyo na lang po itong box katabi ng place of birth para ma-checkan. Pero kung sa Pilipinas kayo pinanganak, mag-select na lang kayo ng region, province, city, and municipality dito. So kayo nang pumili dyan kung saang province, region, and city, and municipality kayo pinanganak. At kung nalagay nyo na yung date of birth niyo, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name at birth. So take note po, pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo dito. So make sure guys, tama yung pagkakalagay ninyo kasi dito, nagkamali din ako dito kasi inuna ko yung first name tapos yung middle name and last name. May nakalagay po dito na last name, first name at middle name. So dapat last name, first name, then middle name yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pag-a-upload ng picture ng inyong mga valid IDs na ginamit. At kung gusto niyo malaman kung ano yung mga valid IDs na tinatanggap nila, i-click nyo na lang po itong here na kulay blue. So katulad lang ito ng valid IDs na pinakita ko sa inyo kanina. So kayo nang bahalang pumili dyan. So balik na tayo dito. So dito guys, kailangan ninyong pumili kung ano yung ginamit ninyo. Kung passport, i-click nyo to. Kung other IDs, i-click nyo to. At yung file format na tinatanggap nila ay JPG, JPEG, PNG, BMP. Tapos yung file size na tinatanggap nila ay dapat hindi lalagpas ng 3 MB. Okay lang bababa basta hindi lang lalagpas. So ulitin ko guys, kung passport yung gagamitin nyo, i-click nyo lang ito tapos mag-upload lang kayo ng isang picture ng passport. Pero kung hindi passport, so i-click nyo tong other IDs. At kailangan ninyong mag-upload ng 2 picture ng valid ID na isasubmit ninyo. At dito i-click nyo na lang po itong select ID type. At pumili na lang kayo kung ano yung ID na i-upload ninyo. So kagaya sa akin, driver's license at SSS ID. So dito i-click nyo na lang po itong select file. At pagkatapos mag-upload na kayo ng picture ng ID na gagamitin ninyo. At kung ganito yung makikita ninyo, meron ng pangalan ng picture na ginamit ninyo dito. So okay na po yan at nagkulay green na po. At pagkatapos kung okay na yan, punta na tayo dito sa baba sa pag-a-upload ng selfie photo. So i-click lang natin itong select file. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat ganito yung pagka-take ninyo ng selfie photo. Dapat klaro yung mukha at yung mga valid IDs na ginamit ninyo. And then kung na-upload nyo na yung picture, may makikita kayong pangalan ng picture ninyo dito at may kulay green dito. Ibig sabihin yan, okay na po yan. At kung okay naman lahat at wala namang problema, i-click na po natin itong box katabi ng I certify para ma-checkan. And then i-click natin itong submit. At antay-antayin nyo na lang at maglo-loading yan ng kaunti, then may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-create ninyo ng virtual Pag-ibig account online. Pero hindi pa yan tapos guys kasi kailangan nyo pang mag-antay ng text ni Pag-ibig at yung email nila para ma-verify po yung Pag-ibig account online ninyo.
At mga ilang minuto lang may na-receive akong text na ganito na successful na daw yung pag-create ng Pag-ibig account natin. Pero mag-aantay pa rin tayo ng text galing kay Pag-ibig. So yun na nga, after 2 working days may na-receive akong text na kagaya nito. Sorry, you were unable to activate your virtual Pag-ibig account. Kasi nga doon sa mother's maiden name na sinasabi ko sa inyo kanina, nagkabaliktad po yung pagkalagay ko at hindi nagmatch sa record ni Pag-ibig. Kaya rejected po yung unang application ko. And the next day, nag-apply ulit ako at ganito yung text na na-receive ko. Congratulations, your virtual Pag-ibig has been activated. So approve na yung pag-apply natin ng Pag-ibig online registration. At may marireceive po tayong email na kagaya nito. Your virtual Pag-ibig account has been activated. So dito activated na yung virtual Pag-ibig account natin at dito sa pinakababa ng email guys may makikita kayong one-time password. So itong may square guys, ito yung one-time password na gagamitin ninyo sa pag-login. So i-copy nyo po yung password na makikita ninyo dito. So kung na-copy nyo na, i-click nyo na po itong click here na kulay blue, itong may square. And then mapupunta na tayo dito sa first time login. So dito ilagay nyo po yung email address na na-register ninyo. Tapos dito sa baba ilagay nyo po yung temporary password na pinakopy ko sa inyo kanina. So i-double check nyo pong maigi yung email address at yung temporary password na ilalagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong verify. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng password at confirm password. So dapat yung password na ilalagay ninyo may maliit na letra, malaking letra, may number at dapat may mga special character. So ano ba yung mga special characters? Kagaya ng asterisk, number sign, underscore, ganyan. Pwede po yun as special characters. At kung okay na at na-double check nyo na po, i-click nyo na po itong submit. And then may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-reset ninyo ng password. At pwede na kayong mag-login sa virtual Pag-ibig. So i-click lang natin ang OK. So try nyo na pong mag-login dito. Ilagay nyo na po yung email address niyo at yung password na ginawa ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong login. At pagkatapos makakapasok na kayo sa inyong virtual Pag-ibig account online. So dito pwede nyo na pong makita yung mga latest updates, yung regular savings, MP2 savings, housing, multi-purpose loan, calamity loan, loyalty card plus. So nandito na po lahat. So kayo nang bahalang mag-explore dyan.